Noong maliit pa ako, may matalik akong kaibigan. Shider ang pangalan niya. Magkakilala na kami mula pa noong kindergarten, isang panahon kung kailan ang tanging mapagkakatiwalaan ng isang bata ay isang X-Men comic book na dumaan sa ilalim ng mesa. Mula sa comics hanggang sa mga gitara, mula sa mga hapong naglalaro sa ulan hanggang sa unang gabing nakasakay sa aming mga bisikleta palabas ng nayon para kaming dalawang hindi mapaghihiwalay na piraso. Ngunit isang hapon umulan ng malakas, kumulog at kidlat ang bumalot sa kalangitan. May nakita kami na hindi dapat makita ng bata. Isang matangkad na nilalang, katawan ng tao, ulo ng kabayo. Pulang dugo ang balat, kumikinang ang mga mata na parang apoy. Tikbalang. Tumalon ito sa bubong ng bahay kung saan kami nakasilong sa ulan, hindi umaatake, ngunit hindi tumatakas na parang mabangis na hayop. Mula sa araw na yon, hindi na kami bata ni Shider. May dala kami sa aming isipan, mabigat, malabo, at malamig na parang lagnat na tumagal ng isang linggo. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Hanggang sa nakilala ko ang isa pang matandang kaibigan. Isang tao na ilang taon nang nawawala. May nakatayo sa ilalim ng aking bintana, tinatawag ang aking pangalan ng 3 At noong gabing iyon binuksan ko ang pinto. Yali kababatagay, ni memories that never sleep. Kabataan, may mga kaibigan na kasama tayo sa buong buhay natin. Kahit na hindi na natin sila nakikita, ang mga alaala nila ay kasing tuloy ng tunog ng ulan sa gabi sa panahon ng bagyo. At para sa akin, Ray ang pangalan ng kaibigang iyon. At Shider ang tawag sa akin ng lahat. Ang palayaw na iyon ibinigay ko sa kanya. Dahil nabighani siya sa mga bayani ng comics tulad ng X-Men, Batman, Spider-Man na minsan ay umiyak siya dahil lang sa aksidenteng napunit ko ang isang pahina sa isang Wolverine comic. 2 batang lalaki ang nakaupo na nagbabasa ng comics sa lupa, sa lilim. Umihip ng mahina ang hangin, umalingaw-ngaw ang kanilang tawa. Lumaki kami sa isang maliit na nayon sa kanayunan. May isang kanal na umaagos ng tubig sa buong taon, isang sari-sari shop na nagbebenta ng corn candy, instant noodles, at mga paborito tulad ng mainit na siopaw sa halagang 2 pesos bawat isa. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, tumatawid kami sa makipot na daanan sa pagitan ng mga palayan. Dala-dala ang lumang gitara na hiniram ni Ray sa kanyang tiyuhin. Humihinog ng mga himig na kulang sa rhymes. Pinatugtog ko yung chords, kumanta siya. Nakakanta ng masama pero masaya. At dumating ang Pasko sa taong iyon. Humingi ako ng mountain bike sa aking ina. Hindi naman kailangang magastos, sapat na ang pagkakaroon ng preno para tumakbo. Niyakap ni Shider ang bagong bike, umiiyak sa emosyon, habang si Ray ay may bike na at nakangiti. Kami ay naging isang hindi malamang na peres ng e-speed racers. Nagbibisikleta sa nayon, tumawid sa mga bukid, minsan hanggang sa kagubatan sa kabilang bahagi ng burol upang makahanap isang lugar na maupuan at tamasahin ang simoy ng hangin. Madilim na ulap ang gumulong, kumulog at kumigla. Makulimlim ang kalangitan, 2 bata na nagbibisikleta sa ulan patungo sa isang desyerto na naghihintay na bahay.
Nang hapong iyon biglang bumuhos ang ulan na parang talon. Madilim ang langit. Sumilong kami sa ilalim ng isang abandonadong waiting shed sa maruming kalsada. Sa kabilang banda ay isang bakanteng lot na natatakpan ng matataas na damo. Walang tao, walang bahay. Isang kapirasong lupa na tila kinalimutan na ng panahon. Binalatan naming dalawa ang aming mga merienda at kinain, pagkatapos ay tumingin sa umuuga na damo. Abala ako sa pagmuya sa aking patatasnam. Nakita ko ang damo na marahas na umuuga. Noong una ay akala ko ito ay hangin, ngunit pagkatapos ay malinaw kong nakita ang isang higanteng itim na anino na tumataas mula sa loob. Ito ay may katawan ng tao, ngunit ang ulo nito ay iyon ng itim na kabayo. Ang mga mata nito ay namumula na parang nasusunog. Ang amoy ay malansa at mabangis na parang kalawang na tanso. Gusto kong sumigaw pero naninikip ang lalamunan ko. Naninigas ang mga paa ko, parang nakaugat sa semento. Umuungal si tikbalang, tapos biglang tumalon sa bubong ng naghihintay na bahay. Mahaba ang anino nito sa aming dalawa. Hindi ito umatake, basta tumingin. At pagkatapos ay nawala. Walang sinabi. Nagkatinginan lang kami ni ay nanginginig. Noong gabing iyon, pareho kaming may mataas na lagnat. Nahihibang ako at si Ren naman ay nagbubulungan sa pagtulog. Sabi ng nanay ko, malamig lang daw sa ulan pero alam ko, may nakita kaming hindi bagay sa mundong ito. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kami nagbibisikleta gaya ng dati. Kahit walang nagsasalita, may hindi nakikitang takot na kumapit sa amin. Parang may nagmamasid sa likod sa tuwing nagbibisikleta kami sa kalsadang iyon. Sabi ng iba, ang tikbalang ay espiritu ng mga nawawalang kaluluwa. May mga nagsasabing lumalabas lamang ito sa mga malapit ng mapili. Hindi ko alam kung naligtas ba kami dahil maswerte kami o dahil hindi pa ito ang oras para ilayo kami. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang pangalan ko ay Martin. Noong maliit ako, hindi ako pala kaibigang bata. Nahihiya akong lumabas ng bahay. Mahilig lang akong maglaro ng maliliit na bagay na akala ko ay hiwalay na mundo. Walang lumapit sa akin maliban kay Jasper. Dalawang bata ang nakaupo sa isang maliit na silid, naglalaro ng mga plastik na robot at mga lutong bahay na manika ng sundalo. Umalingaw ang tawa ng mga bata. Si Jasper lang ang tumawid sa maputik na eskinita para hanapin ako. Tuwing hapon, dumarating siya, may hawak na bagong robot, makintab sa sikat ng araw, at nawala kami sa sarili naming mundo. Hindi ko na matandaan ang unang araw na nagkita kami. Naalala ko lang na simula nang dumating si Jasper, hindi na ako nalungkot. Tapos isang araw hindi na siya dumating. Isang tahimik na hapon, dalawa pagkatapos ay tatlo. Naghintay ako sa harap ng bahay. Nakatingin sa eskinita. Wala akong ibang nakikita kundi ang hangin na umiihip ng alikabok. Umupo si Martin sa balkonahe, hawak ang lumang robot, walang laman ang mga mata. Sinasabi ko sa sarili ko, baka busy siya. Baka pinagbawalan siya ng nanay niya na lumabas. Malamang babalik siya bukas. Ngunit pagkatapos ang mga araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay nagiging buwan. Walang nakakaalam kung nasaan si Jasper. Ang kanyang bahay ay sarado. Wala nang yabag.
Wala ng night lights. Hindi isang salita ng paalam. Makalipas ang isang taon, isang gabi ng Setyembre. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang bagay dumadagundong sa labas ng bintana. Suray-suray si Martin sa bintana. I-shot, bahagyang yumanig ang kamera. Hinawi ko ang mga kortina and there he is. Si Jasper ay nakatayo sa labas ng aking bintana. Hindi siya tumatanda. Hindi nagbago. Pero iba yung mata niya. Walang laman, malungkot at malamig. Binuksan ko ang bintana para makapasok siya. Hindi siya umimik, ngumiti lang siya. At inabot ako tulad ng dati na para bang hindi siya umalis. Naglaro ulit ng robot ang dalawang bata, pero malabo ang ilaw, umaambon ang espasyo. Mausok ang hininga ni Jasper, maputla ang balat. Naglaro ulit kami tulad ng dati. Pero napagtanto ko hindi niya dala ang pamilyar niyang laruan. Hinawakan niya lang ang meron ako. Nang tumilaok ang unang tandang, tumayo siya. Sinabi, kailangan kong pumunta. Saka naglakad papunta sa bintana. Hindi nagpaalam. Hindi lumingon. Sabi ni Martin sa nabulunan na boses. I stood there, frozen, parang may inabandona na naman. Alam ko this time hindi lang siya alis. Babalik siya para magpaalam. Malaki na ako. Nakabasa na ako ng sapat na mga libro, natuto ng sapat na espiritismo. Pero walang makapagpaliwanag sa nararamdamang iyon. Hindi ako sigurado kung patay na ba talaga si Jasper o sadyang napakalakas ng memorya ng aking pagkakaibigan kaya ito ay tumatawag sa kanya pabalik. Hindi kaya ang mga kaibigan na akala natin ay nakalimutan na natin ay naghihintay pa rin na maalala natin sila? Hindi kaya ang kabilang mundo ay hindi malayo, ngunit nakatago lamang sa likod ng manipis na layer ng kortina na tinatawag na mga alaala. Simula nung gabing yun, hindi ko na nakita si Jasper. Pero sa tuwing lumalamig ang panahon, sa tuwing bubuksan ko ang kahon na naglalaman ng mga lumang laruan, naririnig ko pa rin ang tawa niya, parang tinatawag akong lumabas at maglaro muli. May mga lugar kapag lumaki ka, hindi mo na maalala ng malinaw. Ngunit minsan, ang mga mismong lugar na yon hinding-hindi ka makakalimutan. Ang aking na yon, maliit, mapayapa, ngunit walang sinuman sa amin ang nangahas na lumabas pagkalipas ng alas 9 ng gabi. Sinabi ng mga matatanda na ito ay dahil sa kaugalian. Ngunit ang mga bata mas nakakaalam. Nagsimula ang lahat kay Martina, isang babae sa klase namin, laging tahimik. Minsan, late na umuwi mula sa isang study group, sinabi sa akin ni Martina na may isang matandang babae ang sumunod sa kanya mula sa intersection ng lumang templo. Hindi siya umimik, tahimik lang siyang sumunod sa hakbang niya. Nang gabing iyon, hinimatay si Martina. Kinaumagahan, nagising siya, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Siya ay hindi karaniwang masayahin. Nagsalita siya ng wala. Hindi niya nakilala ang mga dati niyang kaibigan. At nang subukan ng guro ang kanyang sulat kamay, ang sulat kamay ni Martina hindi na katulad ng iba sa klase. Nagsimula kaming bumulong, siya ay pinalitan na. Flashback. Tahimik na nakaupo si Martina sa klase, walang buhay ang mga mata, bumubulong ng kakaibang nursery rhyme na walang nagturo sa kanya. Sumunod ay si Rina, ang babaeng nagsiselos,
na madalas minamaliit ang tingin sa iba, ngunit laging peke ang ngiti. Isang taon nang sumakit ang ulo ni Rina. Sa kabila ng pagsusuot ng salamin, pag-inom ng gamot, pagpunta sa doktor, bumalik pa rin ang sakit. Hanggang sa 2 bukol na kasing laki ng kamao ang tumubo mula sa kanyang mga tuhod. Pinagmasdan namin ang unti-unting pagliit ng mga binti ni Rina, tapos nabubulok. Walang tumawa sa kanya, kahit na ang mga dating napupuot sa kanya. Dahil alam ng lahat hindi na ito sakit. Larawan ni Rina na naka-wheelchair, madilim ang kanyang mga mata, nasunog ang mga galos sa kanyang balat. Gina, ang kaibigang laging tahimik at reserve. Bigla siyang umalis sa nayon nang walang paalam. Makalipas ang 1 taon, nakita namin siyang nakatingin sa labas ng kanyang lumang bintana ng bahay na matagal nang nakalock. Tinawag namin ang pangalan niya. Kumaway kami. Ngunit hindi siya tumugon. Sabi ng kapitbahay na dumaan, walang tao dyan. Abandonado ang bahay na yon. 3 kwento. 3 kapalaran. Ngunit lahat sa parehong maliit na nayon. At nagsimula akong magtaka. Hindi ba nayon lang ang nayon ko? Ngunit isang bitat. Isang gate na walang pangalan, pinipigilan ang mga bata na hindi naririnig, hindi nakikita, at hindi pinatawad. Akala ko noon ginawa ito ng mga gumagala na kaluluwa dahil hindi sila makahanap ng paraan. Pero ngayon naniniwala na ako. Ang ilang mga kaluluwa ayaw umalis. Dahil ang lugar na ito, ang nayong ito ang tanging makakapitan nila. Akala ko noon ang pagkabata ay ang pinaka-inosente na panahon ng buhay ko. Ngunit ngayon, kapag lumingon ako sa likod, iniisip ko, hindi kaya noong panahong iyon madali nating makita ang mga bagay na hindi kailanman paniniwalaan ng mga matatanda na totoo. Magkakaibigan kami sa kapitbahay, ako, Lucas, Ina, Dodong, at Toti. Tuwing gabi, kapag nagsimulang lumubog ang araw sa likod ng mga puno ng niyog, lahat kami ay nagtitipon sa harap ng grocery store ni Aling Roca. Ito ay ang tanging lugar sa kapitbahayan na may maliwanag na puting fluorescent na ilaw. Ang buong nayon ay nasa kadiliman maliban sa tindahang iyon. Scene reenactment. Nakaupo ang mga bata na kumakain ng candy, naglalaro ng yunggas anggoy, tumatawa ng malakas. Umupo si Aling Roca na naghahabi ng mga basket, walang sinasabi. Then one night, nung biglang lumamig yung weather, may narinig si Ina. Isang malambot na himig parang oyay, ngunit parang nagmumula sa ilalim ng lupa o sa isang lugar na malayo sa kabila ng ilog. Noong una akala namin ay radyo. Ngunit nang huminto nagpatuloy ang pagkanta. At nakita ito ni Lucas. May ilaw sa gubat, sabi nito. Parang bahay pero may rehas. Iya mula sa likod ng balikat ni Lucas. Sa dilim sa di kalayuan ay may kakaibang istruktura, parang isang kumikinang na kulungan sa gitna ng kabubatan. Sa loob isang figura ang nakatayong hindi gumagalaw. Tumakbo kami palapit sa tabing ilog. Walang lakas ng loob na tumawid, nakatayo lang sa malayo para manood. At may nakatingin sa likod. Isang mukha, walang hugis, nakadikit sa bakal.
Ang mga mata ay kasing itim na parang hukay sa ilalim. Gusto kong sumigaw, pero ayaw lumabas ng boses ko. Tumalikod kami at tumakbo. Walang nangahas na lumingon. At mula sa araw na yon, wala nang nakalapit sa tindahan ni Aling Roca pagkadilim na. Ang tagapagsalaysay ngayon ay nasa hustong gulang na, nakaupo sa bus, nakatingin sa bintana, mga lumang larawang dumaraan sa kalye na parang mga alaala na nabuhay muli. Umalis ako sa nayon noong ako ay 18. Sinadya kong hindi na bumalik. Pero kahit na malayo ang tinitirhan ko, hindi ko pa rin makalimutan ang madilim na liwanag sa gitna ng kabubatan sa gabi o ang mukha sa bakal. Nagsimula akong magtaka, ang nayong iyon ba ay hindi ganap na bahagi ng mundong ito? Tulad ng isang transisyonal na espasyo, kung saan ang mga bata, lalo na nakalimutan, nasaktan, inabandunang mga bata, ay pinananatiling naghihintay para sa isang bagay. Naghihintay na kilalanin. Naghihintay ng hustisya. O naghihintay ng kalaro. Binuksan ng bida ang isang lumang kahon, sa loob ay isang candy mula sa tindahan ni Aling Roca. Ang pambalot ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging lila itim. Hindi na ako ang batang iyon. Ngunit minsan, sa aking panaginip, nakatayo ako sa harap ng grocery store, ang mga puting ilaw, ang oyayi mula sa kabilang ilog. At alam ko hindi talaga ako umalis sa lugar na iyon. Kapag iniisip mong tulog ang nakaraan, ay kapag nagsisimula itong magising. Ang karakter na si Martin ngayon ay matanda na, ay nakatira sa lungsod. Isang maulan na hapon, nakatanggap siya ng kakaibang mensahe mula sa isang hindi nakasave na numero. Shider, hinihintay ka ni Jasper. Akala ko nakatakas na ako sa village na yon. Akala ko hindi na babalik ang mga bagay na nakabaon sa aking alaala. Pero nagkamali ako. Isang kakaibang bata, ang pamangkin ng isang matandang kaibigan, ay biglang bumalik sa gitna ng pag-uusap. Walang laman ang kanyang mga mata, na nagsasabing, iniwan mo ako sa kabubatan ng kawayan noong taong iyon. Ang himig ng tula ng isang nursery rhyme ay tumutugtog, nagre-rewind, umaalingaw-ngaw mula sa malayo. Iyan ay eksakto kung ano ang sinabi sa akin ni Jasper noong nakaraang gabi. Ang mga bagong bata sa nayon ay nagsimulang magkaroon ng parehong panaginip, isang silid na may mga bar, isang patuloy na pag-iyak, isang anino na nakatayo sa sulok. At pagkatapos kami, ang mga lumaki doon ay isa-isang tinawag. Bumalik sa nayon sina Shider, Martin, Lucas, Ina, at Dodong pagkatapos ng maraming taon. Disyerto na ang nayon, maraming bahay ang sarado. Wala na ang tindahan ni Aling Roca, ngunit may puting liwanag pa rin ang sumilaw mula sa likod ng kawayan. Sinundan namin ang liwanag sa lumang kumikinang na bilangguan. Ngunit sa pagkakataong ito bukas ito. At nasa loob ang lahat ng mga bata na kilala namin ngunit hindi nabuhay. Gina, Martina, Jasper. Rina nakatayo doon, naghihintay sa amin na parang hindi sila umalis. Ang mga bata, hindi pa lumaki, walang laman ang kanilang mga mata, ay sabay-sabay na nagtanong, handa ka na bang maglaro muli?
Nakulong kami sa isang sinaunang ritual, isang ritual ng mga kaluluwang hindi pinaalis, hindi nakilala. Bumalik ang mga alaala. Lumitaw ang pagkakasala. Ang mga oras ng pagtatago, ang mga walang isip ay sumusulyap sa pagdurusa ng iba ngayon ay bumalik upang tubusin ang ating utang. Dalawa lang ang pagpipilian namin. Ang isa ay tumakbo at hayaan silang magpatuloy sa pagmumultuhan sa iba pang mga bata. Ang isa ay manatili, sisihin at tapusin ang ikot. Isa-isang nawala ang mga kaibigan ko, parang natutunaw sa liwanag. Naiwan lang si Martin na nakaupo sa gitna ng nabubulok na bahay na kahoy. Umiyak siya, binubulong ang pangalan ng bawat tao. Ang mga boses ng mga bata ay tumawag mula sa labas ng bintana. Tumahimik tapos 3 katok sa pinto. Dahan-dahan. Mapilit. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakaligtas. Siguro dahil ako ang huling nakaalala. O baka dahil ako ang napiling magkwento ng kwentong ito. Martin, matanda, nakahiga sa isang hospital bed. Gabi na. Iminulat niya ang kanyang mga mata dahil may narinig siyang katok sa bintana. Sa labas, isang puting bata ang nakatitig sa kanya. Umiti ito sa kabumulong. Ikaw na ang Kapag nakipaglaro ka sa mga nakalimutang bata, hindi ka na makakatakas sa cycle. Part 5, Then Unended Cycle. Ang boses ng tagapagsalaysay ay mahina, nanginginig, parang isang taong nagkukwento ng isang bagay na hindi niya pinangarap na paniwalaan ay totoo. Naniniwala ako noon na kung hindi ko ito babanggitin ng matagal, ang nakaraan ay maglalaho. Ngunit kapag natatak na ito sa aking dugo, babalik ito. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito kumakatok. Si Martin, na ngayon ay isang guro na nakatira sa lungsod, ay nagbibigay ng marka ng mga papel nang tumunog ang telepono. Ito ay isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Naghihintay si Jasper. Hindi ko ito pinansin. Ngunit pagkatapos kakaibang mga bagay ang nagsimulang mangyari. Ang anak na babae ng kapitbahay na bagong lipat sa nayon ay kumanta ng nursery rhyme na tanging si Martina lang ang nakanta. Isang batang lalaki sa klasiko na nakatayo sa gitna ng bakuran ng paaralan, biglang bumulong sa paos na boses. Iniwan mo ako. Nakita ko ang lahat. Sa kagubatan ng kawayan noong taong iyon. Ito ang mga huling salita ni Jasper bago mawala sa panaginip ilang taon na ang nakakaraan. Alam ko, hindi lang ako. Ang mga dati kong kaibigan, sina Scheider, Ina, Lucas, Dodong, lahat ay nakatanggap ng hudya. At pagkatapos nagpasya kaming bumalik sa nayon. Ang grupo ng magkakaibigan ay bumalik sa nayon pagkatapos ng maraming taon, wala nang tawanan, wala nang mga nagtitinda. Kumikislap ang mga ilaw sa kalye. Ang mga puno ay tumubo sa lumang bahay. Isang bulong sa hangin, kayo ituloy nyo ang paglalaro. Sinundan namin ang mga pahiwatig sa eksaktong lugar kung saan namin nakita ang kumikinang na bilangguan. Ngunit ngayon, sa halip mayroong isang bilog na mga bato na inukitan ng mga sinaunang simbolo na parang noong panahon pa ng ating mga ninuno. Sa gitna ng bilog may maliliit na figura, nakayuko ang mga ulo.
mga bata. Pero hindi humihinga. Hindi gumagalaw. Gina, Martina, Jasper, Rina. Nakatayo silang lahat doon. Hindi gumagalaw. Naghihintay. Ihip ng malakas ang hangin, kumikislap ang mga flashlight. Isang malalim na ungol ang nanggaling sa ilalim ng lupa. At pagkatapos ay lumitaw ang nilalang, walang hugis, walang mukha, isang itim na anino lamang na nagdadala ng lahat ng tinanggihang alaala. Hindi ito tumama. Hindi ito humabol. Nagtanong lang ito, nakalimutan mo na ba? Mga imahe ng memorya, mga salita ng panimisi, walang malasakit na mga mata. Ang tunog ng isang bata na umiiyak ay hindi pinansin. Lumuhod kami. Naalala ng bawat isa sa atin ang sandali ng tayo ay tumalikod noong tinalikuran natin ang isa't isa noong pinili nating manahimik. Ngayon, dapat nating piliin. Isa, tumakbo palayo sa lahat, hayaang magpatuloy ang ikot. Dalawa, manatili, tubusin ang ating mga kasalanan at tapusin ang ritual sa ating sariling mga kaluluwa. Pinagmamasdan ni Martin ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan na naglalaho, nagsanib sa bilog na bato. Siya na, ngunit hindi siya pumasok. Tumalikod siya tumakbo. Hindi ako maglakas loob na manatili. Ako ay makasarili. Ako lang ang nakaligtas. Pero ako lang din ang nakakarinig ng katok sa pinto tuwing gabi. Martin, matanda, pilak ang buhok, nakahiga sa madilim na silid. Ang orasan ay 3 Huminto ang hangin. Pagkatapos 3 mahinang katok sa bintana. Bulong ng isang bata mula sa malayo, ituloy ang paglalaro, isa na lang ang natitira. Tinaas ni Martin ang kurtina gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa labas, si Jasper, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik ang mga mata. Ang pakikipaglaro sa amin ay magpakailanman. Ang paghinto ay nangangahulugan ng pagkakanulo.